Good day to my listeners and viewers. I'm your radio host, Red Claymont Abuluyan, and this is the Anonymous Black Knights Confession. So, let's start. So, hello, you can call me Sian. For the person I like, I want to tell you that I like you. I like you so much, I couldn't bear it. I couldn't stop yearning for you. I tried to suppress it, but still, it wouldn't work. So I made a choice to tell you I know it's wrong. That's why I don't want to tell you. Still, it's too much for me to handle. I think if I keep it deep inside me too much, I might explode. I know what the outcome will be. I know that you will reject me. I'm fully aware of that, and I can accept it. But I wish for nothing to change, though I don't want to bother your love life as it is right now. Here I am, though, as it is. I want to see you happy, and that's what you are right now. So, I wish you two a happy relationship, even though it hurts. I know I don't have the right to be, but it still hurts. And I just want to say that even the world is against you and weighing you down, I will be here for you to run into even if you don't see me around. So grabe guys no, yung pag-year ni Sian to that one particular person. I can't believe na may mga ganito pa ring tao no, na tinatry nilang i-suppress sa sarili nila, tinatry nilang wag sabihin, pero at the end of the day, syempre lahat tayo may limitasyon. So, okay, next tayo. So, hi, this is for my strong boyfriend. You can call me Kylie. Hello, baby. I just want to remind you how grateful I am to you. I know you're struggling to keep up in what life throws at you, and yet you keep that smile on your face. Alam mo, kahit boyfriend na kita, I still can't help admiring you. How strong you are, and always remember, whatever happens, I'm always here by your side, supporting and loving you. I know I'm not perfect. Our relationship is not perfect. But I will always choose to understand and stand beside you. No matter what happens, I'll be like a warm home to your chaotic mind. Like how you become like a home to my unstable emotions. Talikuran ka na ng mundo, sasamahan kita at aawayin natin sila. Lol. I love you so much, baby. So grabe, guys. I'm kind of speechless dito kay Kylie kasi grabe yung pagmamahal niya sa boyfriend niya to the point na kaya niya ring talikuran yung lahat ng bagay para sa boyfriend niya. So, sino man yung boyfriend ni Kylie, she's a keeper, dude. Keep her. Okay, next tayo. Ako yung babaeng nagkakaroon ng crush sa'yo. At akala ko nung una, simple ang paghanga lang. Yung tipo na lilipas din paglipas ng panahon. Pero isang taon na at gusto pa rin kita. Nagsimula lang to sa simpleng bagay. Sa ngiti mo, sa boses mo, sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi ko namalayan, naging parte ka na ng araw-araw kong iniisip. Kahit wala kang ginagawa, sapat na yung presence mo para maging special ang araw ko. Hindi ko sinasabi sa'yo na gusto kita. Mas pinili kong manahimik at mahalin ka mula sa malayo. Masaya na ako sa simpleng usap, sa konting pansin, sa mga sandaling hindi mo alam na sobrang halaga na para sa akin. May mga araw na napapagod ako. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ikaw pa rin? Kahit alam kong wala naman akong hinihintay na kasiguraduhan. Pero kahit anong pilit kong umiwas, bumabalik at bumabalik pa rin ako sa'yo. Di ako umaasa, pero umaamin ako. Isang taon na kitang gusto, tahimik, totoo, at walang hinihinging kapalit. Kung mabasa mo man to, gusto ko lang malaman mo na may isang babaeng minamahal ka sa paraang di mo kailanman napansin. Isang taon na at ikaw pa rin.
Guys, grabe yung consistency nito ni ate, no? Sabi niya dito, guys, no, na kumbaga unconditional yung pagmamahal niya dun sa taong yun. So, I'm proud of you. Next. Hi, you can call me Princess. May umamin sa akin, isang boy na akala ko sincere. Akala ko sigurado. Sa una, naniwala ako. Sa lambing ng messages, sa effort, sa mga salitang gusto kita. Unti-unti kong binuksan yung sarili ko kasi akala ko totoo. Akala ko ako na. Pero habang tumatagal, may nararamdaman akong mali. Parang may kulang. Parang kahit nandyan siya, may nihintay pa rin siyang iba. Hanggang sa nalaman ko yung totoo, may matagal na pala siyang gusto. At ako lang pala yung nandyan habang hinihintay niyang piliin siya ng taong matagal na niyang mahal. Masakit yung realization na yun, na yung oras na akala kong special, pampalipas lang pala. Na habang dahan-dahan akong nahuhulog, siya pala nakatingin sa iba. Hindi niya alam na nagbibigay siya ng mixed signals. Hindi niya alam na yung simpleng ingat, miss na kita, at nandito lang ako, ay sapat na para umasang isang tao handang maniwala. Hindi niya alam na sa kanya baka wala lang. Pero sa akin, naging lahat. Hindi ko siya sinisi. Siguro hindi rin niya sinasadya, pero sana bago siya umamin, siguradong wala na siyang hinihintay. Sana bago siya pumasok sa buhay ko, buo na siya. Kasi hindi masama maghintay sa taong mahal mo. Ang masakit, yung may nadadamay sa paghihintay na yun. Isang taong akala niya pinili na siya at ngayon, tahimik na lang ako umaalis. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayoko maging pahinga lang sa kwentong di naman pala akin. So, grabe guys yung story dito ni Princess. For the guy, I am Red. But I can't believe may mga ganitong tao pa rin, no? Kasi, like, may naghahantay sa yung tao. So, you made her feel special, pero, ba't naman ganun? Guys, red flag talaga. I can't believe this. Okay lang yan, Princess. You'll find someone better. Okay. Oops, nahulog. Okay. Hi, you can call me Kai. And this is for my long-time crush. Ako yung babaeng matagal nang may gusto sa'yo. Kahit halos di mo naman ako kinakausap. Tahimik lang lahat. Simpleng tinginan, konting hi. Minsan sabay lang sa isang lugar. Pero parang magkaibang mundo. Hindi tayo close. Hindi tayo magkausap. Pero ikaw yung naging pahinga ko sa mga magulong araw. Matagal kitang hinangaan sa malayo. Di dahil may pinakita ka sa akin, kundi dahil sa kung sino ka lang bilang ikaw. Unti-unti akong nahulog kahit alam kong wala naman akong hawak. Walang assurance, walang kahit ano. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang na may iba ka ng gusto. May pangalan na yung ngiti mo. May direction na yung attention mo. At di ako yun. Masakit pala yung ganun. Yung wala kang karapatang magreklamo. Kasi wala naman talagang kayo. Pero masakit pa rin. Kasi matagal kitang minahal sa katahimikan. Di mo alam kung gaano kita pinili. Di mo alam kung ilang beses akong naghintay sa wala. At di mo rin alam na habang masaya kang may iniisip na iba, may isang babaeng natutong masaktan ng matahimik dahil sa'yo. Hindi kita sinisisi. Wala kang kasalanan, di mo naman alam. Gusto ko lang aminin na minsan, may nagmamahal sa'yo kahit halos di mo siya kilala. Siguro hanggang dito na lang ako, sa likod, tahimik, sa alaala. Kahit masakit, pipiliin ko na ang sarili ko this time. So, Kai, I'm proud of you kasi this time you chose yourself and grabe yung consistency ng pagmamahal mo sa kanya and once again, unconditional love.
So, lang. And that is all for today, Black Knights. Once again, this is your radio host, Red Claymont Abuluyan, and this is the Anonymous Black Knights Confession. Peace out.